Ako nga pala si Technical Sergeant Norman Salak, assigned dito sa 45th IB, 11 ID Philippine Army, currently acting Battalion Sergeant Major. So ang next naman na kwento ko is about sa Bohol. Kung naalala nyo yung kwento ni Major Paul Gubway, so ito rin yun, kadugtong, ito rin yung kwento na yun. Bale kami yung tumulong sa kanila doon. So nung araw na encounter sila, so tapos kami naman kinabukasan, ay hindi, umaga yun sila na encounter, umaga. Tapos tanghali, ano naman kami, lipad naman kami pupuntang Bohol. Galing kami ng ng GHQ. So pagdating namin sa Bohol, pinatawag kami muna ng brigade commander doon. So noon, ang position ko is ako yung acting first sergeant. Kasama ko dito yung kabats ko, siya yung platoon sergeant. Sama ko si CO ko dito. So yung pagdating namin doon sa brigade, meeting kami, yung nga sa nangyari sa kanila doon sa tropa, kila Sir Gubway. So after kami briefing, so nag-ano kami, plano. So after na yung plano, na mga hapon gabi na, nag-move kami papuntang Inabanga, sa Inabanga, Bohol. So pagdating doon, inatid kami ng ng 6x, tapos may sumalubong sa amin na tropa. So pagdating namin doon sa, kung hindi ako magkamali, 47 na IB ata yun. Pagdating namin doon, nagkipagkita kami sa kanila. So nagtanong kami kung ano yung sitwasyon sa loob, ano nangyari. So nakwento nga nila na ganito, ganyan, ganun. May yung kalaban is nandun sa isang bahay. So yung isang bahay na yon, iskwan siya. Nasa gitna lang siya ng ng plain lang yun, plain. Gitna ng bukid. Tapos yung bukid na yon, bagong tanim lang yung mais, maliit pa yung mais. Bagong tubo pa lang. So malinis yung location ng kalaban. Pero yun nga, sabi nila yung kalaban doon is naka-paxhole, naghukay na sila. So yung mga kalaban dito na pumasok, ito yung mga Abu Sayyaf na galing ng Hulo. Ito yun si si Abu Rami. At saka si yung tiga Bohol na nagdala sa kanila. So yun. Sabi nga na gano'n, na nakapaksol yung kalaban, nakapaikot. So, nagtanong muna kami sa tropa na nauna doon kung ano nga yun, yung sitwasyon doon, yung status ng kwan. Para alam din naman gagawin namin. So, doon namin nalaman na yun, yung kinukwento ni Sir Gubway na totoo yun. Na nadikitan nila yung kalaban, tapos may tropa sila na isa na doon na Kia. Alas 7 ata ng umaga, na-encounter sila. So, totoo yung kwento niya na naubos talaga yung yung bala ng ng R4 niya. Tapos yung ubos talaga yung magazine niya. Then yung pati bala ng 45 niya, naubos niya doon. Totoo yung suntukan na, pinukpok niya na lang yung isang doon. Pinukpok niya na lang kasi kami nakakuha doon eh. Kami nakarecover sa mga niya. Yung napatay nila na kalaban. So, ang ginawa namin, gabi na, nag-usap kami ni CO. Sabi ko, sir, tingnan ko muna yung sinasabi ng bahay, check lang namin, tingnan namin kung sir, paano yung gagawin natin. So, sabi naman CO, sige, tingnan nyo. So, tatlo kami, ako, yung kabats ko, tsaka yung isang kasama ko, yung junior namin. So, tatlo kami. Ang kwan doon, sa likod, high ground siya. Tapos nyugan. Pababa siya konti, pero yung target, yung bahay nga, open talaga siya, open. Bagong araro nga yung mais, maliliit pa yung mais, mga ganyan pa lang.
Pero yung papunta sa bahay, mayroon siyang nakatanim niya na nyug na siguro 3 meters yung agwat niya papunta sa bahay. So ginawa namin kasi madilim-dilim naman. Mga na yun mga alas 11 ng gabi, ganun. Ginapang namin 3. Ginikitan namin. Tapos yung simula sa pinakadulo na nyug, andun nakatumba yung tropa. Nakatumba doon. Padapa yung tropa Then yung arpor niya, nasa side niya. Nasa side niya yung arpor. Sabi ko, tapos yung distance ng bahay doon, lang, parang nasa na lang siya, 100 meters. Malapit na. So, pag kung na ganyan, dinikitan pa namin, ginapang pa. So, nadikitan talaga namin yung tropa, yung Kia na tropa. So, hindi mo na namin kinuha yung Kia kasi mabigat, malaki. So, kinuha muna ng kasama ko, junior namin yung baril. Kuha niya muna yung baril. Tapos sabi ko, Naiwan, Master? Naiwan sir, naiwan. Naiwan yung sir. Nauna kasi daw yun. Yung kwento nila ng tropa na nauna doon sir na encounter. Lead scout yun sir. Nauna, tapos siya yung unang natumba. Kasi doon saan siya nakatumba, andyan lang din sa 5 meters yung mga kalaban na nakatumba na rin. Dali nila. So umatras sila kasi nirapan nga sila sa kalaban kay yung Abu Sayyaf kasi iba kahit putukan mo ng putukan yan. Mag-side man lang yan sa nyog. Mag-side. Hindi kagaya ng yung sa NPA na wagwagin mo ng putok atras. Yung Abu Sayyaf. Matibay, Abu Sayyaf. Matibay talaga. Sir, pag hindi sila na kahit putukan mo ng putukan, tapos pag mag-assault ka, abangan ka niyan, mag-side lang yan sa nyog. Pag side niya sa nyog, yun na. Pitik-pitikin ka rin niya. So, nasabi man din nila doon na first time nila ma-engage yung doon sir, yung ESG. Kaya yun, hindi nila yung tactics ng kalaban. Wala talaga doon napapasok yung Abu Sayyaf sa Bohol. Wala sir. Na siya. Yes sir. Ang laking news yan O kasi ang mission ng Abu Sayyaf na yun is nila yung summit ata yung meeting, parang ganon. Guluhin nila. Kasi kapag nakalusot doon yung kasama nila na tiga doon, si Miloria. Yun, si Miloria. Kung nakalusot sana yun si Miloria doon, pagbalik niya ng hulo, commander na sana siya ng ESG. Yun yung parang test mission niya. Kasi plano nila mangidnap ng isa sa mga, ilan sa mga delegates. Delegates din. Tapos may dala silang mga IED doon. Nakuha namin yung doon. So, yun, nakuha nga namin yung baril nung tropa. Sabi ko, wag muna natin galawin na lang kasi malaki. Di rin namin kayang kasi malapit lang yung kalaban May butas man din talaga sa bahay. May butas, sir. So, mahirap muna. Hindi muna namin yun para hindi kami So, gapang kami ulit pabalik, patras. Yung mga alauna, binira muna ng Agusta. Pag bira ng Agusta, pinasok na rin namin. So, nung una, binabaril namin yung bahay. Kasi ang briefing sa amin doon is concrete yung bahay. Concrete. So sabi ko, matigas-tigas to. So, bugahan muna ng cruiser. So, binuga namin ng cruiser. Then wala mang response yung kalaban. Dinikitan na namin. Pagdikit namin na ganyan. Pagdikit namin sa bahay, hindi man pala siya sementado. Hindi siya lang siya, sa wali pala. Sa wali. So, tapos yung sinasabi nilang paksol ng kalaban, totoo man. Meron talagang doon. Meron talagang hinukay na yung kalaban sa paligid. Kaya ginawa namin, nung na-clear namin yung bahay, ikutan na na-clear na namin siya. Ginawa namin, pagka-clear namin na ganyan, pinadeployin ko muna ng tropa na deploy muna tapos balik na bumalik na kami sa pinanggalingan namin kung saan kami nag-assault. So sakto-sakto mag-umaga na siya, umaga na clear naman yung target. Tinawag ko yung tropa natin sa 47. I-cover nyo na yung kadaver ng kasama natin
Kasi malaking tao eh. Hindi man. So, kinuha naman nila. Pagkakuha nila, so, pinasabi ko, in-instructionan ko sila na ano niyo yung tropa. Ayusin nyo yung kan. Gawa kayo ng poncho na ang balot sa kanya. Kaya ganun man yung ginagawa natin na ano. Tapos, buhatin siya ng maayos. Sabi ko, para maano na natin. May labas na siya. Then, nung nag-clear na kami, doon na. Nakita namin yung mga magazine ni Sir Guboy talaga. Doon, na-recover namin yung mga magazine niya. Pati yung mga ibang gamit ni Sir na naiwan niya na doon nung nag-assault siya. Tapos yung mga kalaban, so, umatras na yung kalaban eh. Pagpasok namin, umatras na sila. Siguro pagputok ng Agusta, sumabay sila. Nakatras sila sa likod. Anong pagpasok niyo talaga, Master? Wala na. Wala na sila. Wala nang resistance, Sir eh. So baka nakatras na sila, Sir. So okay lang, sabi namin okay lang naman. Pero nung in-scour namin yung paligid, doon nakuha namin yung mga gagawin nilang IED. Ang daming mga blasting cup, mga pang talaga, components talaga ng gagawin nilang bomba, Sir. Mortar na Sir, doon. Kasako, nakalagay sa may sagingan. Doon namin nakuha. So, nung nakuha namin yun, so bumalik na kami, umaga na. Then, so na-clear namin yun, tapos bumalik kami ng Inabanga. Pagdating namin ng Inabanga, na sinabihan kami na yung mga nakatakas is dito sa ganitong lugar. Hindi ko naman matandaan basta na banda lugar na yun. Basta doon lang din sa area ng Inabanga lang din, Sir. May sila, may wiya. Yung kalaban. Oh, Sir, yung wiya nila is yun yung yung foreigner yun, Sir. May dala sila foreigner. Meron. Pero namatay na yun eh. Binilibing na lang nila. So, siyempre kailangan hanapin. So, hinanap namin kung saan nila nilibing. Nahanap namin. Malaking tao na Sir, puti. Hindi naman siya Amerikano, hindi. Arabo, malamang. Arabo, malamang Sir, Sir. Puti siya. Malaking tao. So, nung nakuha namin siya, yung ibang Abu Sayyaf, ilan na lang sila, parang 6 na lang ata sila na hinahanap namin. Ngayon, pagsunod na araw, sinusundan namin sila, binubuntutan. So, ang kasama ko lang kami, siyam lang kami. Siyam lang kami doon. Araw. Gabi, habangan namin sila ng gabi, siyam lang kami. Sabi ko, hindi tayo matakot dyan, siyam lang yan. 6 na lang yan sila, siyam tayo, kaya na yan. Sabi ko, okay naman yung tropa ko. Sige, buka ni Sir. Tapos sabi ko, to? Patag naman eh. Ito yung maganda. Patag naman yung terrain. Hindi tayo mapagod na Matik lang kung patag, may mga nyug man doon. So, nyug lang, Sir, cover, ganun. Pero wala naman, Sir, hindi namin sila nakuha doon. Ka-exit sila. Grabing habol namin sa kanila doon eh. Pero nung, yun na, yung bumating na yung time, na pinasamahan ng K9. Pero mabilis pa rin sila. Hindi pa rin namin nahabol. Ang ginawa namin, pahinga muna. Pahinga ng mga isang araw. Pahinga na ganyan. Pagka kinabukasan, sinabihan kami na yung kalaban, kung saan kayo nagpapahinga, nandyan lang sa tabi nyo. Uy, malapit lang So ngayon, tinawagan ako ni CEO kasi nandito si CEO, may pinuntahan sila kasama yung kasama niya yung mga yung mga officer na tiga-brigade. Galing sila ng brigade. So tinawagan ako na prepare mo yung tropa dyan kasi andyan lang sa tabi mo yung target. Doon, dalawa lang kami doon na sniper eh. Tatlo lang kami Pero sniper. Platoon Sergeant, acting first sergeant ka, sniper pa rin. Yes, sir. Para ka naman si Blas din na force director, pumuputok. Yes, sir. Itong sergeant ako pag naka-break si Pers, ako man nagtitake over, sir. Then, yun na, sabi niya, prepare mo yung tropa dyan. Yes, sir. So, 3 kami na sniper doon. 2 junior ko, tapos ako. Tapos yung platoon, yung
ano lang yun, dalawang ano lang sila, dalawang ano lang sila, bali dalawang team. So yung dalawang team kasi namin doon, ano lang, ang isang team namin kasi ano lang yan, 4 lang yan. Dalawang team, 8. Plus yung 11 kami. Pero may kasama kaming ano na, Atika 47 din. Nung tinuro kung nasaan yung kalaban, sige. Sabi ko, kinausap ko yung officer doon, yung platoon leader lang. Sabi ko, sir, kami na mauna. So kami na una nag-move. Tapos pagdating doon, before sa target, open siya, open terrain. Ngayon, tinignan ko yung officer, so hindi pa siya makapag-decide. So ako na yung nag-suggest sa kanya, sir, ipalo mo sa kanan yung tropa mo. Sabi ko, sir. Ngayon sabi niya, open man yan, open terrain. Walang problema yan, sir. Sige, ipalo mo yung tropa mo dyan, sir. May ipaplastar ko lang itong dalawang ko, sir. Plaster lang kami ditong 3. Pag may putok galing doon, sir, dumapa lang kayo, kami na ang bahala mag-engage, sir. So, sa kanya. Sigurado ka? Yes, sir. So, okay naman, niwala siya. So, pumalo sila sa kanan, sir. Ngayon, yung dito naman sa kaliwa, tumawid na rin kami. Pagtawid namin, sabi nga nila yung kalaban is nasa harapan lang namin doon may daw kuweba. So, ngayon, nagano kami doon, na skirmish. Pag skirmish, so pasok, dahan-dahan. So, itong nasa kaliwa, kanan yung tropa ko. Sa kaliwa, yung tiga IB, yung sa 47. Sakto sila yung nakakita sa kalaban na naglalakad. 3 kalaban. Pinutukan nila. Pagputok na ganyan. Naka-exit. Di nila na sir. Di nila na nagkabulagaan sila eh. Naka-exit yung kalaban. So sabi lang, sir, doon tumakbo yung kalaban. Sige, sabi ko, nandyan lang yan. Di yan makakalayo. So yun, dumating na si CEO kasama yung iba pang tropa. So, sabi ko, sir, dyan tumakbo yung tropa, sir. Sige, ano na natin yan, i-clear na natin, sabi ni CEO. So pag-clear namin, nandyan lang yun. So sabi ko, ano naman to? Bayong dalang na lang yan, kain-kaya na yan, sir, bayong dalang. Basta alerto lang. Sige, so nag-bayong dalang. Dahil hindi mapuno, sir. Hindi siya masyadong mapuno, sir. Kawayan, tapos pasukal, sir. Hindi siya punuan na, may puno rin, sir, doon sa pinagtaguan nila. Pero yung sa tinakbo nila, talahib na, sir, tas damo, tas may mga kawayan, kumpulan kawayan. So pagpasok namin na ganyan, wala siya. So abanti kami ulit ng konti. So yun, sabi ng kabila na yung pina-maneuver ko sa kabila, sir, dyan tumakbo yun eh, pinutukan din namin, sabi na, sir. So, sige, nandyan lang yun, tignan nyo, sabi. So pag yung isang tropa, andun na, narinig niya, tulong, sabi ni Miloria. Si Miloria na yun eh, yung nakuha na yun. Pag niya, pinunta ng tropa, pagtingin niyang ganun, nakadapa, tapos may baril. So, yung baril niya is sir, parang galil, na may 203. Yeah, may baril. Nagalil ba na 203? Oo, sir, parang may hindi siya galil, sir, may tawag dun eh. Parang style ng galil, pero may attachment na tubo. So, binugahan ng tropa. So, nakuha na namin doon si Miloria. Then, nung nakuha namin yon, pahinga na naman kami. Kinagabihan, yun na naman, sabi yung naka-escape pa na, bali, 5 pa eh, 5. Yung naka-escape na 5, sabi na dito pumunta. So, nung gabi na yon, hapon, mga 7. So, sinundan namin yung niksitan nila, sir. So, high ground yun eh. High ground na ganyan. So, ito highway. Then kami naman, dito na kami bumaba sa highway. So, akyat kami. Pag-akyat kami ganyan sa taas. Tapos sabi ko sa tropa, dyan sa high ground, yan natin, scour natin dyan. Dyan lang yung kalaban. Kaya dyan man tumakbo. Sakto, sir, umikot yung tropa na ganyan. So, yung tropa is nag-scour. Then pagka-scour na ganyan. Negative dito sa side ng kaliwa, so pahinga. Ngayon pagka nakapwesto yung tropa, pahinga lang konti, sakto-sakto rin, paakyat yung 3. Pag-akyat nung 3, kasi malalim yung pinanggalingan nila, napagod, nagpahinga, sir.
Armado. Armado, sir, armado. Pag akyat nila, bulaga sila, wala na. Binira ng tropa, sir. Pagbira, abay, nagkumandong platoon sergeant ng assault. So, nasa likod kami ni CEO eh. Assault, sige, assault nyo na. Sabi ko, assault. Tapos pagdating sa dulo, luwa na kayo dyan, luwa, wala nang puputok. Sabi ko, kasi pababa na yun dyan. Sa bahayan na dun eh. Sa dulo niya, sir. So, clear. Sinerts namin yun. Nakuha yung 3 kalaban doon. Tapos, 2 M16, isang M14. Yung ano nila. Mabuti at nauna kami nakaplaster sa taas. Bago sila nakakyat sa ano. So yun, nakuha namin yung 3 doon. 3 na lang naiwan. 3, sir. May ano na lang. 2 na lang. Yun na yata yung na-checkpoint ba yun? Yung na-checkpoint, iba naman yun, sir. Ay, yung ano nila, yung PNP ba yun na supporter nila? Parang gano'n yun, di ba? Yes, sir. Yung dating... Yung babae. Yes, sir, yung babae. So, yun. Nung nakuha namin 3, isa na lang. So, yung isa nag-ano na, parang PNP na yata nakakuha doon, sir, eh. Sa isa. Yung umiksit na siya, papunta na ng yung sa city na yata yun nakuha, sir, yung isa. Hindi na namin nakuha yung isa. Pero doon, ganda talaga yung score namin doon. Yung pag-ano namin kasi salamat kami sa Diyos. Sa ganda ng score namin, wala kaming kagalos-galos doon kahit isa. Pero yung score is konti lang. Nagalusan ka na ba, Master? Ay, hindi, meron pala. Pero bago noon, talagang, kasi anong year yan? 2016? 17? 13, sir. 13, bago nagmarawi. Sorry, 17. 17, bago 17. nagmarawi yan, di ba? Yes, sir. Bago nagmarawi, sir. Kasi by that time, 17 years ka na elite talaga. Yes, sir. Tapos, out of yung 17 years mo, 14 years na doon, elite sniper ka. Oo, sir. Umaangat ka na ng ano, pero wala, nangangati pa rin yung trigger finger o nautusan pa rin, putok pa rin kahit na platoon sergeant na or acting first sergeant na kasi yun man yung mundo ng mga warrior talaga. Pero ang ganun, Master, yung sabi mo, parang binalutan yung patay, parang sa'yo nun, normal na lang yun, no? Parang, nadaanan, ang dami mo na kasi nadaanan ba? Yes, sir. Sa akin, ano na lang yun, sir. So, siyempre, sabi ko nga, sa tropa nila, yung kasama ninyo na namatay, kasi tropa natin yan, sabi ko, sundalo yan. So, ayusin nyo. Bigyan nyo ng magandang ano, sir. Sabi ko. Ayusin nyo ng balot sa tropa din, ano nyo. Kasi 2 yung patay doon sa kanila. May officer na isa doon, sir, eh. Sa 47? Yes, sir. Oo. May officer doon, si... National news ito eh. National news itong Yes, ginukwento mo eh. May ano doon, sir. May namatay na officer din. Yung kasing nauna na yun, kaya naiwan, sir, is lead scout. Sabi ng tropa, sila naman din nagkwento. Nalaman ko rin na ano yun, sir, eh. Bagong promote pa nga ng Sarento yun. Kasi, meritorious. Then, ano daw yun? Admin nila yun, sa admin. Then, volunteer lang na sumama. So, Kaya kung minsan bawal sa atin mag-volunteer. No? Pero, ayun na. Pero, hindi naman sa pagyabang. Minsan, volunteer man ako sa... Ako, inisip ko, trabaho lang man. So, marami man din talaga na gano'n, huwag mag-volunteer, man gano'n. Pero, pagdating sa trabaho, trabaho yan eh. Sige na, buka. Sige nga, Master. Kwento ka nga ng kaunti. Bakit ka nga ba nagsundalo? Kasi ano naman to, baga, ngayon kasi, isa sa mga pride and joy ko na sinashare to. Kasi, yung mga ating mga kapwa Pilipino, lalo na yung mga nasa abroad, parang very proud sila na naririnig itong mga kwento natin. Na sa atin kasi, kinukwento lang naman to pag kaharap natin ang botelya ng di ba, Red Horse. Pero ngayon, natutuwa na ang gaganda ng comments nila na And then siguro nakikita nila na mga normal din lang tayo na sundalo like ikaw, di ba? Ikwento mo nga, Master, gaano ka yung paano ka rin nagsundalo para medyo makita nila yung saan pinapanggalingan mo. Before ako nagsundalo, sir, yun nga, sabi ko nga, tiga Tarlac ako. Laking bukid, magsasaka. So yung bahay namin, nasa gitna ng
palayan yan doon sa Tarlac. Sa Lapas. Sa Lapas. So yung, kaya ako lumaki ko ng, namulat ako sa pagtatanim ng palay, pagbubunot ng palay, maggapas, mga ganun trabaho ko. Before ako magsundalo. So, nag-aaral ako ng high school o elementary nung marunong na ako magtanim ng palay, doon ko kinukuha yung pangbaon, pang suporta ko sa pag-aaral ko kasi ako yung panganay sa 6 na magkakapatid. Ako yung panganay. Tinutulungan ko si nanay, tatay ko noon. So, mahirap sa magsasaka pero sa bukid, buhay sa bukid. Pero proud ako, naanak ako ng magsasaka. Bago ako nagsundalo. So, dati nung high school na ako, yun nga, tatanim ako ng palay, nag-harvest, para may pangbaon ako. Medyo malayo-layo pa yung yung school namin, sa kabilang pangatlong barangay pa. Ano naman sa barangay, sir, yung mga doon. So, yun. So, nung 1995, pag-graduate ko ng high school, trabaho muna ako sa Manila, sa Talyer, sa Caloocan. So doon, makakuha ko ng skill doon, sir, kasi pero before yun, pag-graduate ko ng high school, pangarap ko pa mag-aral ng kolehiyo sa Tarlac. Kasi yung pangarap ko lang noon is automotive diesel mechanic. Yan yung gusto ko noon, sir. Hindi naman nakaya ni tatang ko na paralin ako kasi nga, mahirap ang buhay namin doon. So sabi niya, trabaho ka na lang, sabi ng tatang. Sabi, sige lang, okay lang. So, nainggit ako sa mga classmate ko, kababata ko kasi after namin ng elementary, nag-ano na sila, sir, nag-enroll na sila sa TSU, sa Tarlac, mga ganun. So, yun, napunta ako ng Manila. Ang trabaho ko doon, helper sa isang talyer. So, doon ako natuto naman, sir, na mag-mekaniko, maging driver. So, sabi ko, parang natupad pa rin yung pangarap ko na maging yun, mekaniko. Yun lang yung pangarap ko. So, tuloy sa amin, sir, lahi rin namin sa Tarlac, lahi rin namin mga sundalo. 3 yung tito ko na sundalo. Then, pulis, lahi din namin ng pulis doon, sir. Yung mga pinsan ko, may mga pulis din. Mga uncle ko, ganon. So, nung ipasok na ako sa sir, sa Ranger, maliit nga ako, sir, maliit. Di ba kung maliit ka, hindi ka makapasok sa sabi nga nila. So, tinulungan ako ng tito ko na isa. Papasalamat talaga ako sa kanya kahit wala na siya dito sa heaven niya. Salamat talaga sa kanya. Master Sergeant Tayag. So, dinala niya ako sa Layason sa Bonifacio. Sabi niya, Master, sabi niya kay Master doon, sir, sa Layason. Ito yung pamangkin ko na pasok ko sa Ranger. Iskilado to, magaling mag-drive, then marunong mag-mekaniko. Kaya yun, sir, nakapasok ako ng sundalo. Yun nga. Madami-dami kong mapasukan na unit ng Philippine Army sa Scout Ranger pa napasok, sir. So, nung pag-graduate ko nung 2001, pag-uwi ko sa amin sa probinsya sa Tarlac, sa La Paz, marami akong doon, maraming mga pinsan ko na parang gusto nila akong gayahin. May pinsan ako na na-assign din sa Armor, junior ko na siya. Sabi niya, magsundalo rin ako saan. Ikaw nga, ang liit-liit mo, payat mo pa, nakaya mo nga magsundalo, tapos Scout Ranger ka pa, sabi niya, sir. Sabi ko, oo, kaya mo yan. Basta yung mo lang, isipin mo lang yung training. Talagang sabi nga sakto lang din naman yung lakas ng katawan. Tapos yung utak talaga Kung nag-negative ka, hindi mo maisip yung hirap na pinagdaanan mo, baka gano'n ka. Attitude din. Attitude talaga, sir. Attitude. Yan, yung susunod na episode ni Sergeant Major Norman Salak. Nasabi niya, tingnan mo yung kwento niya, naging helper nga sa Talyer. At ito ngayon, elite sniper and Sergeant Major. Acting Sergeant Major siya pero pa Sergeant Major na rin. Then mamaya sa mga next episode niya, ikukwento niya kung
paano yung tamang positive attitude nagdala sa kanya itong mga medyo mabibigat tong mga next niya na war story. Ito yung pang-5.